Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Dito po tayo ngayon sa napakagandang French village ng Bana Hills sa Vietnam. Bago po tayo magsimula ng Durugan, no? Pahiya naman po si Redon. Ito po, pakita ko lang po sa inyo. Ito po ang napakagandang French village. Ayan. Ikot lang natin. So dahil gabi na, marami na pong parte rito ay sarado na. Maaga po nagsasara dahil yung mga turista po ay yung dumadayo po rito sa Bana Hills. Karamihan po nagsibaba na. So ang natitira po rito, yung mga dito na lang po nag-stay. No? Dito na po sila nag-hotel. Katulad po ng inyong lingkod. Nakachamba tayo makapag-booking ng murang hotel. Ayan, nako, ito pala mas maganda pala ang ano rito. Teka lang. Ihanap natin na maganda-gandang angulo to. Di ba? Ang ganda, no? Kaya lang. Okay. Pag-usapan natin mga kapatid, no? Sabi na nga yung sinasabi po ni Redon na bloodbath, sad to say, parang sa ilong, sa ilong lang po ni, sa ilong lang po ni Redon, no, na naganap tong bloodbath na tinatawag. Supot naman pala, no, supot naman pala yung inaasahan natin na talagang, yun yung sinasabi natin na sobra sa propaganda si Redon at yung iba pang mga congressman na parang pag natuloy itong hearing, no, kay BP Sara, no, katapusan na, no, ni BP Sara, na ang katotohanan na malalantad ay talagang hindi na makakaligtas. Tapos na ang karera ni BP Sara, no, pag nagtuloy-tuloy itong kaso po sa kasawiang palad, hindi po natin nakita yung bloodbath, no. Ang nakita po natin ay pilit na iniuugnay si BP Sara sa mga katiwalian. Unahin muna natin mamaya si Madriaga, no. No. Kala ko bloodbath puta. Dumugulang pala, sabi nga ni Amik. Maraming salamat Amik sa 199. Nosebleed lang pala siya. Grabe po. Puro kasinungalingan. Correct. Una, tama po si Marcoleta, si Paulo Marcoleta. Alam niyo po, aminin ko po sa inyo, hindi ko po pinanood. Kasi dun pa lang po ako sa speech po ni anong pangalan nito, ni Luis Tru, sinundan ni si De Lima, tapos si Abante. Sumuko na po ko Ngayon, tapos ang haba po ng mahigit 1 oras, kung hindi ako nagkakamali, yung testimonya ni Madriaga. So kinuha ko na lang po, pinakinggan ko po yung kay Marcoleta. Alam ko, atakihin ni Marcoleta, tsaka yung kay Powa. Tapos, binasa ko na lang po yung ano yung mga pinunto nito ni Madriaga. So, una, katakataka na kiniklaim ni Madriaga na yung lahat po ng tungkol sa Duterte, parang siya po, sabi ko nga Superman siya no? Siya po yung pinaka inaasahan ni Duterte sa lahat ng bagay. Tinalo pa ni Madriaga si Matobato at si Las Cañas sa pagkiklaim. Lahat po ng mga pagnanakaw di umano pagnanakaw di umano ng mga Duterte, sa kanya pinagkatiwala, pinagbukas siya ng mga dummy accounts. Sa kanya po yung mga bank accounts, no? Yung mga bank accounts na binuksan niya para daw po sa mga Duterte. Napakarami pong mga imposible. Teka, i-review lang po natin, iisa-isain po natin. Ang problema ko narito rin po sa
sa ano na to. Oo, dinaig pa eh. Dinaig pa ni Madrea. Kasi tignan nyo po, yung kay Bongo tsaka kay Bato, di ba? Obviously, iba po yung papel ni Tatay Digong kay Senator Bato. Siya po yung kanyang kumbaga siya yung namumuno dun sa war on drugs, di ba? Siya yung pinaka-lieutenant. Tapos iba naman po yung kay Senator Bato. Kay Senator Bato naman, yung mga personal, yung pamamalakad naman po. Kita nyo yun mga sikat na puto na dikit. Mga sikat na puto na dikit kay Pangulong Duterte. Pero hindi pa po saklaw ni Senator Bato yung mga ginagawa ni Senator Bongo. Tapos ganun din po si Senator Bongo, hiwalay din po yung inaasahan ni Tatay Digong kay Senator Bato. Yun po dalawa na po yan sa pinakasikat na pinakamalapit, pinaka-inaasahan ni Pangulong Duterte. Pero dinaig po sila ni Madriaga kasi si Madriaga lahat po eh. Hindi lang po kay Tatay Digong, pati kay Manscarpio, pati kay BP Sara, pati kay Tatay Digong, no? Lahat po ng aspeto ng mga criminal activities supposedly criminal activities daw ng mga Duterte, involved siya. Imagine niyo po yung kalokohan na yun, samantalang kay Tatay Digong, sa alam po natin kung yung diskarte ni Tatay Digong, iba-iba po no? Iba po yung sa kanya yung sa war on drugs, iba po yung mga pamamalakad niya, yung mga assistant niya sa pamamalakad, iba yung kanang kamay niya sa war on drugs. War on drugs pa lang to Iba po yung, ganyan yung trabaho ni Tatay Digong, iba yung pinagtitiwalaan niya, yung kanyang ES, iba pa yung ES niya, no? Iba pa rin po yung pinagtitiwalaan niya sa mga gawain na yung build. So, kada may proyekto si Tatay Digong, mga susing tao, iba-iba. No? Kasi ganun talaga yung hindi mo teka, may dumadaang barangay. Ayan po, yung mga nag-overtime na mga trabahador dito. Naghahakot po sila ng mga puno. Ayan. Okay. Baka magulat kayo bakit parang may nag-ingay. Okay, balik po tayo rito. Balik pato tayo. Hindi ganyan yung style ni Tatay Digong na iaasa niya lahat sa isang tao. Dito po pati mga personal na pagbabangko. Si Madriaga po yung tao nila sa Pogo. Si Madriaga yung tao nila sa nangangampanya. Si Madriaga yung tao nila sa security ni BP Sara. Si Madriaga yung involved sa mga criminal activities ng pamilya. Hindi lang po ni BP Sara. Pati si Tatay Digong, pati asawa ni BP Sara. Pucha, parang imposible kasi siya yung kinontak ni Manscarpio para mailabas daw yung balitang-balita na wala namang napatunayan na yung magnetic na anong tawag doon? Magnetic, yung malaking magnet na pinagtaguan daw po ng mga droga. So, nakakabilib kasi isang tao, ang dami niyang trabaho sa hindi kay BP Sara, magnetic lifter. Ang dami niyang trabaho sa buong pamilya ng mga Duterte, nang sabay-sabay. Di ba? Alam niyo yung style na ganyan, nakita na natin yan sa ICC. Ibinintang nila kay Tatay Digong na siya yung Lord of all drug lords. Siya po yung Pogo Lord. Siya rin yung lahat ng krimen si Tatay Digong. Tapos tinahitahi nila yan kay Matubato at saka kay Las Cañas, no? So ngayon inuulit nila kay Inday Sara Duterte. Nung una talagang sabi ko, ano ba talaga pinanghahawakan ng mga to na sinasabi nila bloodbath? Alam ko po wala Bakit? Kasi nga Mary Grace Piatos, sinatyaga po nila
Tinatyaga nilang gumawa ng issue out of nothing kay Mary Grace Piatos kasi kinukunan nila ng mga NSO o walang NSO si Mary Grace Piatos o hindi tao. Pati si Harry Roque pa pala. No, pati si Harry Roque pa pala. Ang dami niyang pinaglilingkuran. Yun yung point ko, no? Pucha, hindi po, napaka-imposible po. Hindi po talaga, pucha, nasobrahan naman po sila. Dati po, si Matubatos tsaka si Las Cañas, sila po yung tagatahi ng lahat ng mga krimen di umano ni Tatay Digong. Ngayon, eto malupit. Mag-isa si Madriaga na inaasahan pagdating sa kriminalidad. Mag-isa si Madriaga na siya lang lahat, no? Sa lahat ng pamilyang Duterte at mga kaalyado. Amik, thank you very much ulit sa padoble. Buti na lang si Ninyo ang in charge sa Chiching. Correct. Okay. Tapos, eto pa po, no? Sige. Nawawala ba ako pag umaalis ako? Po yung nagde-deliver mismo. Tignan nyo ha, siya na yung head ng security. Tahi-tahi siya eh. Legal si Madriaga. Pagdating po sa illegal si Madriaga pa rin. Pagdating po sa, kung napakataas po ng papel ni Madriaga, bakit siya pa rin yung personal na nagde-deliver? Siya pa rin eh. Samantalang si Martin, congressman pa lang to Puta, iba pa yung nagde-deliver, iba pa yung... Kaya napakalaking kalokohan eh. Ano po yung mga kalokohan? Yung mga nasagot na dati, yun din po yung sinabi, halimbawa po, 1 billion. 1 billion, personal niyan dineliver, isinakay sa, ano bang kotse yung pinagsakyan? Parang Toyota, o kung ano man yun sinakyan. Matagal na po na-debunk na hindi po kasya yung 1 billion doon po sa pinagsakyan niya. No? Okay. Paano mo na i-deliver yun? Kumbaga, kulang sa research sa bigat ng pera eh. Iba talaga yung iba talaga yung totoong mga nagdi-deliver ng pera kasi isang malaking maleta, 50 million lang eh. Imagine niyo na pagkasya ni Madriaga yung 1 billion sa isang sasakyan at isang bigayan. So hindi na po, wala na po sa katotohanan yung 1 billion ni Madriaga. So napakaraming butas. Tapos yun nga yung kay Manscarpio na siya rin yung kinontak ng lifter. Pati po yung pagtakbo. Parang ang lumalabas po sa kanya dumadaan lahat eh. Yung lahat po na nangyayari sa mga pamilya ni Duterte, siya yung may huling say. No? May huling say si Madriaga, pati yung siya pa rin yata yung may huling say kung tatakbo si BP Sara bilang Vice President ni siya pa yung may go signal kung patatakbuhin si BP Sara. Antindi, no? Sa kanya umiinog. Kumbaga sa kanya umiinog yung pamilya Duterte. Putang ina, sabi ko nga, lupit. Napakalupit naman ito ni Napakalupit naman ito ni Madriaga. Isang tao lang siya, tinatahi-tahi niya lahat nung as in lahat, pati po yung political career ni BP Sara. Alam niya lahat eh. No? Paano nangyari na pinagkatiwala na ni BP Sara ang lahat-lahat sa kanya? Okay. Kaya sabi ko, putya, talagang pinatotohanan lang nila. Nung una talaga, alam niyo yung paulit-ulit, malapit na malaman ng taong katotohanan. O ngayon po, ano po ang katotohanan na nalaman namin? Na si Madriaga at lahat kayo dyan sa Committee on Justice, matagal nyo nang pinaiikot yung mga tao at hindi po lulusot yan. Okay, isa pa. Bago tayo, yung sa iiyak si Madriaga, yung ba naman, alam mo nang scripted, no? Teka muna, parang pinahinto pa ni pinahinto pa ni Jinky. English lang, nakalimutan ko yung salitang English eh. Pero ang ibig niya sabihin, tignan po natin, no? Ulitin mo, bakit ka naluluha? Putang inang tindi.
kinakailangan i-emphasize yun na nagdrama. Ha? Pati yung motor na milyon-milyon, no? Lahat talaga, siya talaga lahat. Bibili ng milyon-milyon na motor, pati motor ni BP Sara, Ducati. Tapos, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka na naluluha ka ba? Ano ba yung binanggit mo? Ulitin mo nga, ulitin mo. Puta, sabi, ulitin daw ni Madriaga yung sinabi niya kung saan siya naluha. Inulit naman, alam ka agad. Alam ka agad. Ito po, naluluha, kinukwento naman kasi ilalagay po yun sa sa transcript po, malalagay po yan para sa report po nila na bakit ka ba naluluha? Malungkot ako po, tangina lahat kami rito nalulungkot. Ang dami po nalulungkot. Pero hindi po umiiyak. At dito po ako nagulat, no? Kasi pag may nagtatanong, katulad kay Marcoleta, si Marcoleta kasi unang pinanood, pag ganun-ganun na lang ako, tsaka yung mga clippings na lang. Yung tinatanong ni Marcoleta na teka lang po muna, labag po yan. Hindi po natin sila questionin yung kanilang pagkatao. Yung hearing na to, hindi po pwedeng questionin yung pagkatao ni Madriaga. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pwede lahat ng sabihin ni Madriaga, lahat ng sasabihin ni Madriaga, tatanggapin ng committee. No? At bahala na raw, Senado lang daw po ang makakapag-question dito kay Madriaga kung siya po ay kapanipaniwala. Ayun yung sinasabi namin. No? Bakit po? Kasi naglagay po sila, malamang may nagpayo dyan sa kanila, malamang si Carpio yung nagpayo dyan sa mga yan. Dahil pinitisyon po sila ni BP Sara, sila po ang masusunod dahil sila po, yung committee po nila yan. Hindi naman po trial yan Kaya po sila masusunod. Dahil committee po yan ni Jinky Luistro. Lahat po nila nang gustong palabasin. Okay. Ang buong akala ko po ganito. No? Kasi siyempre, first time nangyari yan. Dalawang beses na po tayong panood ng impeachment. Pero first time po nangyari na may umepal na Justice Committee. Ang akala ko po, ang bawal po magtanong, bawal lang magtanong yung iba. Ang may karapatan lang magtanong yung Justice Committee. Ang akala ko po, itetest po nila yung validity, di ba? Ang akala ko ganun yung isasalang nila para ma-question kung tama ba itong mga pinagsasabi nito. Ngayon, si Madriaga po, bawal palang tanungin ng kanyang pagkatao. Nung sinasabi ni Paulo Marcoleta, nung sinasabi po ni Congressman Marcoleta na PDL, nabanggit lang eto na kagad si Luistro. Teka po, bawal natin sabihin yan sa kanya kasi bawal questionin yung kanyang pagkatao. Baka pinalalabas na natin. Yun po pala, kahit na ano palang sabihin ni Madriaga, hindi nyo po pwedeng palabasin na nagsisinungaling siya. Wala po. Wala kayong pwedeng questionin yung kanyang pagkatao. Hindi nyo po pwedeng i-challenge. Ililinaw lang po kung ano yung mga pinaglalagay niya. Para saan pa yung ginawa nyo? Paano magkakaroon ng bloodbath in the first place? Yun na po pala yung pinaka-bloodbath. Ang pinaka-bloodbath pala ni Madriaga ng committee na yan, nang sabihin nila na hindi po 11 days. Hindi daw po 11 days ginastos. 18 hours lang daw ginastos. Si Madriaga daw ang gumastos nun. Pati pala, no? Pati yung confidential fund, kay Madriaga lahat. Pati siguro sa DepEd, lahat po siguro, no? Kay Madriaga lahat dumaan. Antindi. Pati po pag-appoint, kung sino po ang magiging pinuno ng Vice President Security Group, kay Madriaga pa rin. Lahat po si Madriaga.
Kulang na lang sabihin, may relasyon sila ni BP Sara eh. Pati po yung sa nung estudyante po si BP Sara, alam niya rin po yung performance ni BP Sara bilang estudyante. Hindi niya naman kaklase. Alam niya po lahat. Pati yung pinakiusapan para pumasa. Oh, so ibig ba sabihin, pati yung pagpasa sa bar, alam ko po, take 1 si BP Sara eh. Pati ba yung pag-take sa bar ni BP Sara, napakiusapan din? Yun ba yung pinalalabas nyo na peking abogado si BP Sara? Ang galing naman po. Napapakiusap lang po pala yung pagte-take ng bar. Supreme Court. Totoo ba yan na kayo ay... Ha? Totoo yan? Ang purpose lang talaga, buddy. Ito po ang pangatlo. O paraanin muna natin ulit itong mga nag-overtime na naglilipat po. Naglilipat sila ng puno eh. Ayan sila. Nililipat nila yung mga puno. Maingay. Ang buong akala ko po, no? Pwede mong questionin para, 'di ba? Papalabasin nyo nga kung kapani-paniwala. Yung pala bawal palang questionin si ano. Ililinaw mo lang, halimbawa, ang mga paglilinaw mo lang, putya. Kailan naganap 'to? Yung sinasabi mo. Pero pwede, hindi mo nga pwedeng question, imposible naman yung sinasabi. Hindi mo pwede palang sabihin yung gano'n. Eh para saan yung hearing? Hearing lang talaga. Kasi nga po, mate-technical sila. Once na questionin nila, parang trial na po yun. Di ba? Meron sigurong nagpayo sa kanila na talagang clarification lang sa mga sinabi. Okay. Wala po talagang bloodbath yan. Ang pinaka-revelation lang po, yung sinabi, yun po yung inaano nila, yung akala nila, maluloko pa nila yung Pilipino. 11 days nga eh, nanawa na yung Pilipino saka 11 days eh. Ngayon, iba na po ang tema nila. Aba, hindi raw po 11 days lang nagastos yung 125 million. Kundi, isang araw lang daw. O mas mababa pa, 18 hours lang daw. Ginastos. Yung ano ngayon? Ang problema, siya raw ang gumastos. Oh, may mga dami account daw sa BP Sara sa bangko, kaya iwe-waiver ni Madriaga yung kanyang bangko. Aba, nailusot pa ni Madriaga yung mga bangko niya ngayon. Ako iniisip ko, puta, marami talagang bangko yan. Kidnap po ransom yung tao na yan eh. Nagamit pa nila yung maraming pera ni Madriaga. Palalabasin nila ngayon na yung lahat ng pera ni Madriaga ay yan yung pera ni BP Sara. Sabi sila na sabi, senador lang daw. Eh putang kung sa senador yan, yari kay Marcoleta yan, di ba? O kung si Marcoleta po harap dyan, eh ang gusto lang naman nitong mga to makasira eh. Yung sinasabi nilang bloodbath, wala na po yan. Sa totoo lang po, wala na pong talab yan. Sa mga ano, bigla ko narinig kanina, kaya ako dito tumambay dahil walang ano eh. Walang sounds. Nung wala ng tao, naririnig nyo ba yung ano? Yung background music? Tapatan tayo kasi pwede ko lumipat doon. No? Mali yung pwesto ko, may sounds pa pala. May sounds pa ba? May sounds ba kayo naririnig? Bukod po sa bibig ko. Lipat ako ng konti. At tahimik naman. Meron mahina. Wala. Teka. Meron pala eh. Hindi kayo nagsasalita. Sayang naman. Wala rin akong kikitain. Eto meron pa kasing pwesto rito eh. Ang ganda, no? French Village po to eh. Sa Vietnam. Napakamura po rito sa Vietnam. Sa totoo lang po. Yung feeling milyonaryo kayo, dito yun. Yung feeling nyo, ang yaman-yaman nyo. Dito po yun. Sa Vietnam po. Okay. Mabuti na. Kasi ako naririnig ko eh. Baka naririnig nyo rin eh.
Mahina ang background. Okay lang po yan kasi AI po yung tumitingin ng mga background namin eh. Mahirap na. Tatamaan kaya. Baka tamaan itong basurero. Ang guluhan natin yung pagmumukha ko eh maliwanag. Okay, dumilim ba ako? Ang ganda po rito, promise, mamaya ikot ko kayo. Pagkatapos natin magtanungan portion, iikot ko po kayo, makikita nyo po yung ganda. Okay, kahit na medyo hindi na ako masyadong maliwanag. Lagon ng kopi malakas. Nasa na tayo? Kay mga kaimposiblihan ni Madriaga, no? So, isa pa po, ano pa ba yung napag-usapan doon? Yun nga, yung bank account at saka yun yung feeling close. Yung feeling close si Madriaga sa kay BP Sara na hindi naman talaga. Oh, yun po ang masakit doon eh. Okay. Ito po, maganda tong revelation na to ni yung kay Powa na po tayo. Natutuwa po ako kay Powa. Kasi po okay. Akala kasi nila ito si Powa. Nila no kasi may sinabi si Powa na tumanggap daw siya. Teka lang, ayusin ko lang nga yung Maganda naman yung nakikita niyo itsura ko yan. Pero wag namang ulo lang. O, tinayuan na natin. Okay, ito po si Powa. Nung nakaraang hearing nila, nagsabi po to kasi si Powa na nakatanggap siya na sobre. 'Di ba? Okay. So, kita niyo na po mukha ko? Nakikita na ba? Okay, dito po sa sinabi ni Powa na nakatanggap siya ng sobre. Gusto ko ring marinig yung paliwanag ni Powa doon eh. Kasi matagal nang sinasabi bilang DepEd, secretary, namimigay daw sa BP Sara ng mga sobre sa mga tauhan niya. So kanina, tinanong siya, nakatanggap ka ba ng sobre? Ito po yung problema pag yung witness nyo, hindi nyo alam yung sasabihin. No? Umaasa lang po kayo sa dati niyang sinabi kasi piniplay. Piniplay nila si Powa nakatanggap na sobre. So siyempre ililinaw nila para saan yung sobre. Kasi buong akala nila, tinansya nila, kaya nila inimbita si Powa. Mapapahiya si Powa kasi hindi niya mapapaliwanag. 'Di ba? Okay. Ayan. Dapat ba dito lang? So kung dito lang, i-adjust natin itong puta. Okay. Ayan. Okay ba? O lalong lumabo? Okay, sa madaling salita, itong si Powa, umamin siya na nakatanggap siya ng sobre. Oh, ano yan ba doon revelasyon? Yan yung problema pag hindi nila kontrolado yung kanila pong witness, 'di ba? Hindi nila alam kung ano sasabihin ni Hindi nila alam kung ano yung sasabihin ni Powa eh. Pero nagbakasakali pa rin sila kasi nga po meron ng statement si Powa na nakatanggap siya ng sobre. Ngayon po nung nililinaw nila kay Powa yung sobre, nagsalita si Powa. Yung pong mga natatanggap ko po kay BP Sara, mga reimbursement po yan. Reimbursement. May natanggap ba? May resibo ba yan? Wala po resibo. Bakit? Kasi po, nagbigay siya ng halimbawa. Halimbawa po,
may nakita si BP Sara, wala po siyang cash. Matulungin eh. May nagtitinda ng damit yata yun. Kung ano, basta merong ano. Wag niyo hindi ko po alam yun sa painting. Hindi ko pa nakikita yung balita na yun. Yung kay Powa po kasi napakinggan ko muna eh. Napakinggan ko eh. Sabi ni Powa, halimbawa po yung, yan po kasi reimbursement sa akin. Oh, may resibo ba yan? Siyempre, parang ano, no? Oh, kung walang resibo yan, di ba? Illegal yan. Kinuwento ni Powa kasi may nagtitinda ng bata. Walang cash si BP Sara, no? Nagtitinda ng damit. So, pinautang muna ni Powa si BP Sara kasi matulungin eh. Gustong tulungan yung nagtitinda, vendor. Nagtitinda ng damit. Binili ni BP Sara, walang pera. Alam niyo po kung magkano? Alam niyo po kung magkano yung reimbursement na gusto nilang palabasin. Natameme sila dun eh. Alam niyo po kung magkano yun? 6,000 pesos. Yun po yung laman na sobre na binigay kay Powa. Pinalalaki niyo yung issue na hindi niyo alam. Ngayon, pahiyang-pahiya kayo. 6,000 pesos. Yung reimbursement. Ang bumoto kay BP Sara ay 32 million. 32 million. Ipatatanggal nyo dahil sa 6,000 pesos. Putang ina. Talagang mapapamura kayo. O, sino po napahiya? Pahiya sila lahat. 6,000. Ano ikakaso nyo sa 6,000 pesos na reimbursement? Nakarinig lang sila na reimbursement, mga kapatid. Akala nila pwede nilang igiya yan na kaso. Kasi ano eh, yung, alam niyo yun, yung walang resibo, wala lahat, basta binigyan lang siya ng pera. Yun pong akto na siguro sa isip nila, umamin na yan, na binigyan ng pera, kaya't magkano yan, pwede na natin igiya. Palibasa mga magnanakaw, ang akala nila sa pagtanggap ng pera, milyunan. Nung na-realize nila na 6,000 pesos, nangungo yung nagtatanong eh. Putang, 6,000 pesos lang pala. 6,000 piso. Kahit ako ngayon may 6,000 ako eh. Alam niyo yun? Isa pa. Pilit nilang tinatanong AOM. Kailan po pwedeng maging kaso yung AOM? Audit. Ano na nga yung kahulugan ng AOM? Audit observation. Observation lang po yan. Wala pong kakaso-kaso yan. Tatanggalin ninyo si BP Sara dahil lang may audit observation. Ni hindi nga po yan ano eh. Ang pinakamalupit po kasi diyan galing sa COA. Ang pinakamalupit po na magmumula po sa galing sa COA, notice of disallowance. Wala pa po sa notice of disallowance. Alam niyo po yun? Sinasabi lang sa inyo o kulang kayo na resibo. Alam niyo po ako naging pinuno po ko ng isang maliit na ahensya ng pamahalaan. Alam niyo po ba, buwan-buwan yan. Kasi buwan-buwan po yung pagsasubmit namin ng ng report po ng liquidation. Buwan-buwan po kami Alam niyo po ba yung mga sa office namin, mayat-maya yan. Balik ng balik. Sir, may nakalimutan po kayong pirma. Pipirma ka lang. Yun po yung kahulugan nun ng mga audit observation. May kulang ng pirma, may kulang na resibo, may kulang ng picture. Halimbawa, nagpakain ka ng pandesal sa barangay. Pucha, sa kasiyahan nyo, dahil ang dami nyo nabusog, tagumpay, nakalimutan ng nakalimutan, opo, pinuno po ako. Ako po yung huling pipirma. Nakalimutan na limbawa dahil sa kasiyahan ng barangay.
May nagbigay sa kanila ng nagpakain ng hamburger. Puta, nakalimutan ni Kapitan na magpapirma sa mga bata. Ha? Yung mga batang gusgusin, pinakain. Ng DSWD. Kinakailangan po yun, may pirma yung mga bata na pinakain sila. May picture. Nakalimutan kasi first time yun eh. Ay Kap, habol lang namin kasi kilala nyo pa ba yung mga bata? Papirmahin lang uli natin. Hinahanap po sa COA. Ganun lang po yung mga audit observation. Na pwede po, kaya po sinasabi po ng lahat na tao, hindi po kaso yan. Kasi binibigyan, audit observation pa lang nga eh. Anong kulang? Kulang ng papeles. Magpo-produce kayo ng papeles. Wala pa po yan dun sa pwede na makasuhan. Ngayon, yung sinasabi nilang bloodbath, sila po ang naputukan. Naputukan po sa ilong si Redon. Yan po ang katotohanan. Wala po talaga. Lalo po, sige, iniintay ko nga, paano ito twist to ng mga media? Paano po nila iti-twist yan na yung 6,000 palalabasin nila na kasamaan? Na yung si Madriaga palalabasin po nila na pinaka anong tawag doon? Pinaka katiwa-tiwala. Tandaan nyo sinabi ni Marcoleta, wala nagko-corroborate diyan sa mga sinasabi ni Madriaga. Siya lang po mag-isa. Walang nagko-corroborate. Ang nakakatakot po, yung mga susunod nilang testigo na gustong ipatawag. Sino po ang gustong ipatawag na ni De Lima? Si Trillanes na po ang gustong ipatawag. Bakit si Trillanes? Kaano-ano ba ni BP Sara? Tauhan din ni BP Sara si Trillanes? Kailan? At least si Madriaga, sinasabi niya tauhan siya. Si Madriaga, sinasabi niya siya yung namamahala sa kampanya. Ano po, bakit po titistigo si Trillanes? Bakit nyo po iniimbitahan na tumistigo? Siya raw may kanalaman sa mga tinatagong yaman. Paano niya nalaman? Sa kanya pinatago? Lak ng pupa naman o. Alam na ng lahat ng tao na si Trillanes ay kalaban ng mga Duterte. Tapos pagtitiwalaan pa nila. Wala na po yung irritating noise. Baka yung sinasabi niyo yung kuliglig. Mga kapatid, totoo ba nagkaroon ng bloodbath ngayon? Opo. Sila po, naputukan po ang ilong ni Redon. Wala naganap na bloodbath, nakakahiya. Nahihiya po ako para kay Redon, nahihiya po ako para kay Luistro, nahihiya po ako para kay De Lima. Pilit na pilit, nakikita po ng tao, lalo na ngayon, nakikita po ng tao na wala talaga silang ebidensya laban kay BP Sara. Alam niyo sumusunod na yung AMLAC. Talagang fishing expedition na po. Pinasasubmit sa kanila kung mayroon po bang sa tingin nila maanumalyang pinaggagawa. Hindi lang po si BP Sara at ang asawa niya, lahat na ng pamilyang Duterte. Kung sa tingin ng AMLAC ay merong transaksyon na hindi maganda na ginawa yung pamilya, imagine wala pala kayong alam na transaksyon na palpak. Bagman ka rin daw ba, Trillanes? Bakit ka gagawin testigo laban kay BP Sara? Ano yung alam mo? Kasi po, pag hindi po kayo direkta, kung kayo po ay titestigo at wala kayong direktang kaalaman, hearsay po tawag dyan. Bakit po nyo inaalaw na mag-hearsay? Meron po ba nagbanggit na, meron po ba sa mga nagreklamo na binanggit si Trillanes? Puta, hearsay na lang yung ginagawa nyo eh. Pero ganun pa man, okay po sa atin yan. Alam nyo po, mas ma-action pa po yung pagja-jumping jack ni BBM kaysa sa naganap. Alam niyo po, nakaka-high blood lang makinig kasi nakakaasar yung mga katwiran nyo. Tsaka yung
Yung parehong paraan ng pagsasalita, nakala mo nasa declamation. Yung mag-lolang si Dilima o alam nyo, sa totoo lang, mas ma-action pa po yun. Yung pagtakbo ni BBM na nakabarong. Walang katuturan. Nakakahiya. Ang lakas nyo mag-project na bloodbath. Kahihiyan ang inabot. BP Sara, wala po. Walang, hindi nyo po masisiraan si BP Sara niyan. Sa ganyan, kung ang purpose nyo manira at para matalo siya, putya, ayan na nga, oh. Akala nyo naman magnenega. Akala nyo naman negative. Ha? Baka raw nagtrabaho. Akala nyo naman magne-negative yung ano nyo. Yung, nakalimutan ko lang sabihin ko. O, yan lang po ang ating topic. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon naman ay panahon na para kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan. Tanungan portion na po tayo. Magkomento at magtanong. Sino maniniwala sa kidnapper? Correct! Alam niyo po, polluted source po ang tawag dyan. No? Hindi po yan tinatanggap sa korte halos. Kung ganyan po yung mga testigo ninyo sa korte, talo na kayo kagad. Di ba? Kaya wala pong ganyan. Ang gumagawa lang po ng ganyan, etong gobyerno na to, pilit na pilit. Naging bloodless dahil kay Madriaga. Doc Bads, naligo ba si Kokey? Ridon sa sarili niyang dugo ngayon, araw na to. Pucha, dinuguan lang yata pinaligo ni Ridon eh. Nag-overhype lang ng pala si Ridon. Correct. Nakakaya po yung ganun. Sabi ko na eh. Di ba kinakatwiran ko yan? Overhype sa boxing. Pagdating po siya, walang katuturan. Fight of the century. Pacquiao Mayweather. Puta, pagdating pala ng araw eh. Walang katuturan. Kaya criminal na, witness pa, only in the Philippines. Sir Buds, pa-shoutout naman sa aircraft sheet metal mechanic ng Singapore Airlines Engineering Philippines dito sa Clark, Pampanga. Mabuhay kayo dyan sa Clark. Hindi na talaga alam yan, script, kasi yan ni Trilling. Yan. Na-overhype lang. Pinagtatawanan lang sila ni BP Sara. Nandun ako doon sa sinabi ni Abante na tabihan nila si Dilima, si BP. Ew. Tsaka yung sinasabi po nila kung walang kasalanan, bakit hindi dumalo? Puta, wala na nga sasagutin eh. Kung dumalo si BP Sara, bawal pala siyang bawal niya naman sagutin eh. 'Di ba? Patitigil siya, di mababastos lang siya doon. Nabaliw ng Congress kung anong gawin nila kay BP Sara. Eto pa po, ayun yung pala. Hindi pa nga nila napapabagsak yung popularity ni BP Sara. Hindi pa nga nila na anong tawag doon? Hindi pa nila napapabagsak yung popularity. Hindi pa rin po nila napapatalsik o hindi pa po nila naaawat sa pagtakbo si BP Sara. Eto na po, meron na po tayong plan B. At sinabi po ni Mike Defensor, puta, payag si Baste na pag natanggal nyo man si BP Sara, siya tatakbo. O, ano kayo ngayon? Akala nyo iboboto namin? Si Baste. Yun ang problema. Pag nalagpasan na. Mag-likes po tayo. Pinabasa lang ang affidavit ni Madriaga tapos bawal tanungin. Ano yan? Redog, animal cat, really. Yan po matatanda ng mga tao. Anong uri ng hearing yan? Bawal mong tanungin, bawal mong questionin yung kanyang pagkatao. Pucha, pahiya lang kayo. Halimbawa po, napunta yan sa Senado. Puta, sasabihin lang ni Marcoleta dyan. Yari yan kay Marcoleta si Madriaga. Ngayon nga hindi na tinatanong, umiiyak na eh. Napanood nyo po ba ang interview ni kaibigan mismo na nagbigay ng painting kay BP Sara na sinasabi niya yung Madriaga na siya daw nagbigay?
samantalang bigay mismo ng painter, third floor studio. Kita nyo na? Idol Buds, pinabasa lang ang affidavit. Correct. Nelego ang edung ni Redon. 1991 high school freshman year yan ni Inday sa PWC of Davao. At ako grade 5 ako nun. Taon na yan. Yan. Yung maestra na naging maestro ko rin, kalaunan, butigon talaga si Madriaga. Lol. Nilaruan lang sila. Nag-epar lang sila sa camera. They are nothing, zero evidence. Halata na scripted. Diyan po nakikita ng tao. Katulad po na sinabi ko, bago po magsimula tong hearing na to, wala naniniwala kay Madriaga kundi mga loyalista, Dilawan Kakamping, at mga Makabayan Black. Sino po yung di naniniwala sa kanya? Mga pro Duterte. Sino po mas marami? Pro Duterte. O ngayon, matatapos siyang hearing, sino maniniwala kay Madriaga? Loyalista, Dilawan Kakamping, Makabayan Black. Sino po ang hindi maniniwala? Pro Duterte. Kaya wala na pong epekto yan. Sabi ko nga sa inyo, ano man ang gawin yung paninira, masyado na pong bipartisan ng mga tao. Politicize na tayo masyado. Wala nang Pilipino ngayon na walang kinikilingan. It's either you are pro-Duterte o anti-Duterte. Thank you very much, Jasmine Nona, na nagbigay sa atin ng 30 shekel. Maraming salamat. Mainstream